I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Okay, na good day ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, especially dun sa mga beginners. Mga ka-DIY, meron lang ako i-share sa inyo. Tignan natin kung ano ba ang pinaka-issue nito. Ito kasi nga issue nito mga ka-DIY, itong differential motor. Kapag ka pinapaandar, parang may sumasabit. Yan paandarin natin, okay? Paandarin. Yan, okay. Kung maririnig nyo, no, parang meron siyang bumabatiktik, parang may sumasabit sa loob. At isa sa chine-check natin dito kapag ganito yung bearing. Even though yung bearing naman nito parang wala namang yugyug. Pero hanggat hindi na kasi natin yan nabubuksan, hindi natin na malalaman kung ano talaga ang issue. Yun mga kadiway, mukhang okay yung bearing niya rito. Walang yugyug. Malinis. Ngayon dito naman, malinis din maganda rin kung titignan mo. Tanggalin natin. Tingnan natin. Mga kadiway, nabuksan na nga natin. Yung bearing dito sa may takip, okay siya. Yan, okay siya mga ka-DIY. Yan wala akong naririnig na something sa kanya. At dito okay naman yung kanyang tinatawag natin dito sa may magnetic coil. Malinis Okay pa siya mga ka-DIY. Tapos, dito naman sa may kanyang rotor, may kalawang. Yan, maraming kalawang. Lilinisin natin yan. Pero, tingin ko bearing ang sira mga ka-DIY kasi kahit naman hindi siya maluwag, ayan, masikip siya Pagka ginagano mo, hindi siya nayuyugyog or na kasi masikip pa. Pero kapag inikot ko siya mga ka-DIY, naririnig ko yung konting Hindi ko alam kung maririnig mo yan, pero yan, hindi ko kasi na maririnig mo, pero nararamdaman ko yung vibrate niya kasi. Ayan Yan, kung medyo narinig nyo mga ka-DIY, bearing nga may problema. Kasi pag inikot ko siya, mabilis, nararamdaman ko, pati sa kamay ko, nagbabibrate siya ng konti para may pumipigil sa kanyang bearing. Yan At ayan, papalitan natin yung bearing. Dito mga ka-DIY, may matututunan kayo kasi hindi basta-basta magpalit ng bearing nito. Kinakailangan, huhugutin mo muna tong pinaka-rotor niya rito sa kanyang shafting mga ka-DIY. Gagamitan kasi natin yan ng puller. Okay yan mga ka-DIY. Pagka nagkakalas ako nito, yung tinatawag nating rotor, sinusukat ko muna yung layo dito, papunta rito. Kaya kinakailangan meron tayong mga panukat dyan. So ayan, may panukat kasi tayo dito. Okay mga ka-DIY, nasukat ko na at itatabi ko na itong pansukat ko kasi mamaya, pagka binalik ko to, alam ko kung gaano yung clearance magmula rito, papunta dito. Okay? So, ganyan lang yung gagawin nyo. Kumuha kayo ng pantanda. At ayan, naikabit na natin yung ating puller mga ka-DIY. Siyempre, lagyan muna natin ng Then, tsaka natin siya. Bunot na mga ka-DIY. Yan. Tsaka natin ngayon ito tatanggalin. Ito, medyo lang natin. Ito ngayon yung papalitan natin yung bearing mga ka-DIY. Pupukpukin mo lang siya dito. Okay, yung mga ka-DIY natanggalan natin. Siya? 6203 mga ka-DIY. Yan. Unahin mo muna ilagay ito. Dito mo siya ilalagay sa takip. Yan. So, unahin mo yan. Atin yan. Pagkatapos niyan, nakabit na natin yung bearing.
eto na ang ating isusunod. Okay? Malinis naman siya. Yan. Dito kasi manggagaling yan mga kadiway sa kabila. Dito. Ayun. Yan. Yan. Okay na yan mga kadiway. Ngayon, syempre, susunod nating ilagay yung kanyang rotor. Ito kayang rotor, yung magnetic niya mga kadiway. Yan, may gatla naman yan eh. Kaso ito, matigas ito ng konti. At yan, naikabit na nga natin yung kanyang pinaka-bearing mga kadiway. And then, eto na lang yung pagbabalik na itong kanyang rotor. Ibabaon kasi natin yan, no? May sukat kasi yan. Ang problema, matigas yan. Ang ginagawa ko dyan, nung wala ako pang gamit, yan, nagaganyan lang ako. Tapos, meron akong tubo na may butas, ayan. Susuksok ko lang siya dito. Yan, pagkatapos, pupukpukin ko lang siya hanggang sa siya ay bumaon. Yan, medyo risky nga lang mga ka-DIY kasi minsan nayuyupi yun dito eh. Yan, dahil may gamit naman ako, gagamit tayo ng tinatawag nating puller. So may puller ako, to. Tapos, eto, kailangan ko to. Yan, siset-up ko na lang, no? Pakita ko sa inyo kung paano ko siya isi-setup. At yan mga ka-DIY, ganito yung ating setup, no? Meron tayong puller na meron 3 claw, ayan. So, improvise lang natin to kasi mahaba yan. Hindi kasi kasya yung ganito mga ka-DIY. No? So, meron tayong improvise na mahaba dito para sa arm niya. Tapos, ito nilagyan natin yung sa disc brake. Yan. Nakaganyan lang siya. Yan. So, ayan na mga ka-DIY. Hindi na kailangan pukpukin. Diskarte na lang para makagawa kayo ng mga device. Yan. Tapos, yan. Tapos dito, syempre, may panukat nga tayo kanina. Ayun, susukatin natin kung okay na ba. So, dito kailangan pa, konti pa. So, ganyan lang mga ka-DIY, no? Yan, ganyan lang. Okay, ayan, natapos na rin natin. Tama yung sukat natin dito. Hindi na natin siya pinersang pukpukin, ano? Ganun lang. Maganda, meron kasi tayong mga gamit, mga ka-DIY. Yun, ay kabit na natin. At tama pa yung sukat natin. Yan. Bubuin ko na lang na isang mabilis mga ka-DIY. At ayan nga, na-assemble na natin. Kinabit na natin na isang mabilis. No? Winiring na muna natin para makita natin yung kanyang andar. Hindi ko na muna kinabit yung pan tsaka yung takip. Ang mahalaga kasi makita natin kung okay na siya. Yan, wala na yung parang pitik-pitik niya dun sa kanyang bearing. So ayan, paandarin natin. Yan. At yan mga ka-DIY, no, nag-smooth na yung tunog niya. Okay na yung tunog niya. Wala na yung parang bumabatik-tik sa kanya. Tsaka pag hinawakan ko siya, parang nagbabibrate ng konti. Dahil nga dun sa bearing. Kapag ka nakakabit kasi yan sa e-trike nyo, mas lalong lumalakas yung kanyang tunog mga ka-DIY. At yun, hanggang doon na lang. Maraming salamat sa panonood. I hope mayroon kayo nakuha idea paano magpalit ng bearing nito. Okay? Okay, thank you, thank you.